Sue, makikitanong lang ako, ha? Apa, Oh, pwede po. so nung 'di ba nung ikay na-kidnap, no? Alam naman lahat natin 'yan do sa mga trailer na panood natin. Nung na-kidnap ka at ikaw inalalayan nga no ni Papa P. Sa mga sandaling 'yon, yung eksenang 'yon, yung pinagdadaanan mo, maaari mo ba siyang ihambing sa anumang pinagdadaanan ngayon ng ating mga kabataan? Sa ngayon, sa ating sitwasyon, sa ating lipunan, In meron ka bang maaari reality. mahambingan ng mga eksena mo sa nangyayari sa totoong buhay ng mga Pilipino? Um, Siguro po sa akin, yung sa character kasi ni Dayang Luwalhati, very naive siya. Parang wala siyang alam sa nangyayari sa labas ng palasyo. Lagi lang siyang stuck dun sa image na perfect lahat kasi prinsesa ako, nakukuha ko lahat ng gusto ko. So, ewan ko, siguro mahambing ko po yun sa mga kabataan ngayon na may pagka-naive because we're all stuck in our own bubble, in our heads, na parang hanggang dito lang tayo, ito lang dito natin ibubuhos yung attention natin, especially when they're on their phones. Minsan, kailangan natin ng taong kikidnap sa atin para mas mabuksan yung mundo natin, para mas lumaki yung mundo natin, makita natin kung ano talagang totoo. Kailangan merong kumuha sa atin from that naive space that we built for ourselves. And siguro kahit nakidnap si Dayang Luwalhati doon, at least mas nakita niya talaga yung mundo, mas na-appreciate niya, mas naintindihan niya. So I think yun ang kailangan po ng mga kabataan ngayon. Kailangan nilang lumabas dun sa bubble nila that they have created also for themselves and see what the world really is and how the world really is. Na may mga kasamaang nangyayari. Hindi lang puro maganda yung nakikita natin like on social media na people are actually hungry. Ngayong Pasko, you know, a lot of people are having problems. Habang tayo, akala natin okay lang tayo, masaya tayo, di ba? Parang sometimes someone has to take us out of our shells and our bubbles. And I think ganun po makaka-relate yung mga tao kay Dayang Luwalhati. Wow. Relatable pala Hindi, talaga. tsaka din siguro nga ano, yung iyong karanasan doon sa isang common tao na si Piolo, ano, sa kanyang karakter nga dito, doon mo rin nakuha ang totoong nangyayari, no? Napakaganda ng pelikulang ito. Naku, Oo, parang gusto ko na nakaka-excite. ngayon na ako Sige manood. na, tatapusin muna natin yung programa Okay. natin. Ito muna si Nico, si Tarek. Ikaw Nico, no? Sa pangkalahatan, ano ang mensahe ng pelikulang ito para sa ating sambayanan? Sa mga panahong ito na iba't ibang issue ang ating kinakaharap, lalo na din ano, itong pagkabulag ng marami sa maling impormasyon, ano ang sa palagay mo ang magandang mensahe ng pelikulang ito? Ang mensahe po ng pelikulang to ay maging mapagmatsyag, maging maaral sa mga sitwasyon, hindi po tayo agad-agad maniniwala. At kahit na puro kasamaan o hindi naman kasamaan pero pangit yung nakikita natin sa paligid, tingnan natin yung bakura natin, tumingin tayo sa positive para hindi tayo sobrang maging malungkot. Ganun po. Okay, sige. So, eto na pagkakataon na dumadami na pumipila. Of course, no, lahat naman ng mga pelikulang ito ay deserving, no, Yes. na maipalabas sa Film Fest. Pero sa ating ngang mga suki na ito rin po ang unang-unang inaabangan, panonoorin, ano ang iyong masasabi sa kanilang lahat? Sa mga ngayon pa lang nagbibihis na para makapunta sa mga sinihan para panoorin ang The Kingdom. Go ahead, Sue. Sa lahat po ng nakapanood na ng The Kingdom, napakadami pong nagtatag sa akin sa social media. Dala po nila ang kanilang buong mga pamilya, ang mga kaibigan. Nagbanding talaga sila ng mga nakaraang araw. Maraming salamat po for choosing to watch The Kingdom first sa listahan nyo. In the list of very beautiful films na masugid na pinagpilian ng MMFF for this year's 50th anniversary. Maraming salamat po sa mga hindi pa po nakakapanood. Magtingin-tingin po kayo online sa mga reviews kasi grabe na overwhelmed din po ako. Hindi ko din talaga in-expect yung grabeng pagsuporta po ng mga tao. So talagang nakakatuwa na nakikita ko po na nasa sinehan na po ulit ang mga tao, ang mga Pilipino at excited po silang lahat na manood. Sana po unahin niyo po ang The Kingdom kung di po kayo nakakapanood at marami pa pong magagandang entries ang MMFF 2024. So sana po ay suportahan natin ang pelikulang Pilipino. Alright, sige. Ikaw naman, Tarek.
Ayun na nga po, tulad ng sinabi ni Sue, maraming salamat po sa mga nakapanood na, at para sa mga hindi pa nakakapanood, suportahan niyo po ang The Kingdom, at maliban sa The Kingdom, ang siyam na iba pang entries ng MMFF 50th anniversary. Nako, alam nyo, mas na-excite kami lalo dito ni Manong Ted na panoorin ng The Kingdom mamaya and over the weekend. So maraming salamat. Congratulations na agad kasi nga. Thank you so much po. Thank you so much, Sue Ramirez and Nico. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong umaga. At alam mo nga kasi, baby, ang Sue, mga... Uy, ayan ito na may lang, ha? sasabihin si Sige, Manong sige. Ted. So Sue, salamat na marami, pero ito lang ha. Sino ba ang Opo. sino ba ang pumalit kay Lakan? Ayan. Yan ang abang. Po ang napaka-pinakakaabang-abang talaga po. Go talaga. Sana. Oo. Nagulat si Sue. Akala ko sinong pumalit. Ikaw talaga. Sino ang, Kaya diba? nga, kinabahan ako sa Success, kinabahan daw siya. Kinabahan Baka siya. muntik na madulas. Anyway, sige. Nawisan naman yung... Pinawisan si Sue Sige. sa'yo eh. Salamat na marami, Sue, ha? Salamat na marami sa... Nico, thank salamat, you. ha? We'll see you around.